Hi guys, welcome dito sa Desana Tarot. This is a general reading. Page of Swords, Queen of Pentacles, merong nangi-spy sa'yo, merong magte-take na action na brave and courageous, na umpisa nang gawin yung naisip niya idea, yung pinaghandaan niya, pinag-aralan niya, at nakakuha siya ng idea sa pinag-aralan niya, sa pagre-research niya o pag-obserba niya. Mag-message yan o may isesend sa'yo pero mukhang rejected na siya agad sa'yo or hindi mo tatanggapin yung offer niya o i-reject mo yung tao na yan. Una sa isip mo na I'm okay, I'm stable, komportable na ako, parang ganun. You're stable na, you're secured, you're okay, hindi mo na siya kailangan sa buhay mo. Yung tao na yan. More information about you. Maybe you're in a relationship right now with a new person or other person, or there will be a union, no? There will be a union na mangyayari. If you're not in a relationship right now, there will be a union na mangyayari kung tatanggapin mo yung offer niya. Pero, kung nakita niyo yung Queen of Pentacles dito na parang, you don't need that offer, you don't need that person in your life na you're stable already, o na parang, I'm okay, I'm stable, I'm komportable ako, I'm secured. Pero hindi kita kailangan, parang gano'n na parang reject mo na yung offer niya. So, also the Two of Cups here. May makapag-ayos talaga sa'yo. May makapag-ayos sa'yo. Sino yung makapag-ayos na yan sa'yo? Na mag-reconcile sa'yo. Mag-reconcile yan siya. Itong person na may nilalayuan, may tinatalikuran siyang malakas yung loob niya, talikuran yun. And naka-recover na to sa pwedeng anything na pwedeng connection, situation, relationship, or place yung nilalayuan niya na nahirapan na siya dyan, nadrusa siya, hindi siya masaya. And papunta siya sa positive, liwanag, sa right direction. So tama yung choice niyan, tumalikod dito kasi it's negative. Papunta siya sa positive. Nagre-recover na siya sa pinagdaanan niya sa buhay. Stressful life. Ano pa? Ang in-embody mo energy niya. Hero. You are a hero, you're brave, you're courageous to save life, to save others, to save animals. Pwedeng gano'n na. Ano pa ang energy mo? Destiny. You have a destiny pagka ganyan. At ang destiny mo ay maging hero, or ano bang destiny mo maging hero? Yeah, maging hero. Napakatapang. No? And in authority, powerful, na you will be respected, na you will be in a top position or in a high position. Maging mataas ang status mo, maging hero ka eh. So ano pa ang destiny mo na yan? Maging hero ka. Ma-unite kayo ng person na nakadistin sa'yo. Mayroong person na nakadistin sa'yo na ma-unite kayo. Sino yung person na yan? Na nakadistin sa'yo? Ito ba yun?
Magme-message sa'yo na yan. Siya na nga yun. Siya na yan. You will begin your destiny. Or ano tong sisimula mong destiny na yan? Ano sisimulan mo? Sisimulan ka nga talaga na mag-grow yan eh. Consistent yung pag-grow niyan eh. O mag-grow ka as a person, your talents, abilities, or your you as a person, or finances, or relationship. No? Ganon. And yung relationship ninyo, itong person na to, na makipag-ayos daw sa'yo, na magkakaroon ng union sa inyong dalawa. Wait lang. May sisimulan ka. Ano pa yung destiny mo na yan ang gagawin mo? Three of Cups in reverse. Na matigil na yung pangangarap ng third party. Hindi, ng third party. Kasi it's a dream, no? Para may nangangarap, may nag-aantay, may nangangarap sa person mo na to, may nangangarap sa kanya. Hindi. May mawala na ang mga kontrabida. Ang mga kontrabida. Kontrabida yan kasi pwedeng third party kontrabida or nawala ng mga kontrabida. Ano ba yung kontrabida? Pwede mga evil yan sila. Yung kontrabida eh. Mawala sa lugar ba yung ginagawa nila. Hindi makatwiran. Kontrabida, you know what is the word na kontrabida? Search word. Kung ano yung kontrabida. Ano pagkaintindi nyo sa kontrabida na word? Kontra, bida. Ano siya? Palagi kumukontra sa bida. Kontrabida. Yan yung evil, no? Kadalasan. Kung sa pelikula pa, yan yung evil. Yan yung masama, no? Na klase ng mga tao. Yan. Yung mga evil na tao, masama. Na committed sa pagiging kontrabida, sa paggawa ng evil and scheme and deceit. Ganyan mga kontrabida, mas scheme, mga deceitful yan. Mga evil doers, driven by their inggit or envy, driven by their selfishness, driven by their greediness. That's why they harm others, they do deceit and scheme sa ibang tao. And then, ano pa yung gagawin mo sa destiny mo na yan? Madami, isa lang. Ang magkaroon ng union, no? Parang nabuo yung heart, no? Ito yung dalawa. Ang magkaroon ng union sa inyo ng person na yan. No? Mabuo kayong dalawa. Itong person na to na mag-offer sa'yo ng cup of love. At yung mga nag-aantay o yung maasa dyan sa person mo, yes, mga defensive din sila. Maasa sila sa person mo. Ay, wala na maasahan.
O hindi na sila, wala na silang maasahan na maantay pa. Nag-aantay sila, umaasa sila na makatuluyan nila yung person mo. Na yan. Pero wala na nga silang maasahan. Yun pati ang kasama sa destiny mo. Kasi nga ikaw ang makatuluyan ng person mo na yan. Para ba mag-antay lang sila sa wala. Ganun. Anong gusto sabihin sa'yo? Ng person na to na magkaroon ng union sa inyong dalawa. Let's see. I left when I saw you with someone. Ay! Lumabas niya kanina eh. Sorry din. Ay, isa pa. Isa pa. Parang ilang beses lumabas yan. Ay, araw na to. Dalawa lang ata. Lamutan ko. Ano pa? Ang gusto sabihin sa'yo ng person na magkaroon ng union sa inyo. Finding out the truth crushed me. Yan. Yan ang gusto niya sabihin sa'yo. At least na iba-iba siya. Sa kanina, ang bot, chiki. Ano ang naisabihin sa'yo ng person na yun na magkakaroon ng union sa inyo? Insecure siya sa'yo? Ano pa? Ang gusto niya sabihin sa'yo ng person na yun? So the King of Wands na reverse here. Parang na-insecure siya or nawalan siya ng believe sa sarili niya dahil cold ka o naglalagay ka ng healthy boundary. Parang naduduwag siya na usapin ka. Naduduwag siya naduduwag siya na usapin ka kasi cold ka. Ayun, nakikita niya sa'yo na cold ka sa kanya, unemotional ka sa kanya. Na naglalagay ka ng healthy boundary or boundary. And ano pang gagawin mo sa destiny mo? Wisdom. Kadalasan ito ay magtuturo ka ng wisdom or mag-acquire ka ng wisdom. And then, tuturo mo yung wisdom. Bakit kailangan magturo ng wisdom? Pag mag-mission na yan. Kasi, para maintindihan at munawaan ng mga tao kung ano yung totoo, kung ano yung tama sa mali. Magaling kasi mag-explain ng mga tao. Magaling mag-obserba. They have a good judgment kasi ang mga wise na tao. Ano pa ang gagawin mo sa destiny mo na yun? Gagamitin mo yung senses mo nito. And yung senses mo, sensitive na senses mo, gamitin mo yun. Pakiramdaman. Meron ko mga pakiramdaman. Ano yun? Paano yun? Kasi yung emotion mo, yung intellect mo is powerful. Very strong. Very powerful. Pakiramdaman mo yun. Gamit yung mga senses mo, yung mga sa paligid mo.
Pero meron din nagpoprotekta sa yung light. Ano yung mga pakiramdaman mo na yan? Ma-vibe ng iba, energy ng iba, yung sa paligid mo, mga ganon. Kasi mag-obserba ka nga pati, no? Ma-acquire ka ng wisdom, and then, ano yung mararamdaman mo, masisense mo. Ano yung masisense mo? Gamit yung senses mo. Kung ano yung tama sa mali, kung alin ang evil sa good. Kung mayroong mga temptations, kung mayroong mga evil, no? Kung mayroong mga ginagawang deceit, scheme, ang evil, no? Against you. Kung mayroong mga enemies na hindi nakikita ng mata ng tao. Kung mayroong mga enemies na hindi nakikita ng mata ng tao. Yan. Sabi ng iba, nakikita nila yung mga duwende. Meron, depende siguro kung mapakita sila. Pili lang ata pinapakitaan nila. Kung merong mga na nakakita ng sa akin kasi sa vision, yung ina-translate ako, nakikita ko sa kahit aswang Kahit yung tunog nila, yung basta, yung parang umirikik sila, klarong-klaro yun. Nakikita yan sila, pati nga fallen angel, nakikita yan sa vision. Pero yung mata ko, hindi. Pag yung sa vision ko lang, pag yung tulog na ako, o kaya yung ina-translate, dun lang. Pero yung iba nakakita sila ng mga elemento doon, like duwende, di ba? Yung mga kaibigan sila ng mga duwende. Pero nagpapakita na yan sila, yung mga duwende na yan. Sa tao, pagka komportable ata sila, pag gusto nila magpakita sa tao na yan. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Naging powerful ka mo, stable, secured, authority, respectable, in the top position, boss. You will be a boss, positive and very fearless, brave, stable. Parang hari. Nasa tapos sabi ko nga ba, kanina pa yun Yun doon kanina na sa mataas ka na posisyon o nasa top position. Ganon, narespetado ka. Maging ganon nga Ganon, maging ganon ka. Watch for that. Pero ito ay general reading. So, kung sino sa inyo makaresonate to, nasa inyo na yun. Balak na general reading ito. Wala na ako sinabi sa angel na si ganito ganyan ang kunan nyo. Dito. Wala. Masasabi ko lang general reading. Yan. Meron ako basa to kanina sa isang reading. Ito, baka natsambahan lang. Lumabas ulit. I don't know what you're feeling right now. I know it's a certain, it's even somehow. Ten of Swords. Merong masasaktan na tumatalikod, lumalayo. Ano yan siya? Ito mga defensive. Sasaktan sila. Masasaktan sila, ma-hurt sila. O na-hurt sila? Na-hurt? Hindi, ma-hurt pa lang. Ma-hurt sila. Yun na yung mga gusto yung person mo. Nag-aantay sila sa person mo. Makatuluyan nila yung person mo. Ano ba yung mga yan? Luka-luka? Ang mga luka-luka sila. Kung lalaki, luko-luko. Kung babae, luka-luka. Bakit ko nasabi yun? Baka
Hindi naman karelasyon ng person mo, nangangarap lang sila sa person mo. Parang nag-ambition sila sa person mo ba? Nag-antay eh. Nag-ambition na sila sa person mo na surtihin sila. See, nag-ambition sila sa person mo na surtihin sila na makatuluyan nila yung person mo. See? O, diba? Kaya, confirm, luka-luka. Wala namang masamang mangarap pero dapat ay lugar. No? Nasa lugar. Yan. Nasa lugar. Dapat ilagay din sa lugar. Hindi na parang patarasak na lang. Okay, gumagawa. Defensive pati. May ginagawa na scheme yan sa inyo ng person mo. O may ginagawa sila scheme sa inyo ng person mo. Tingnan nyo. Kaya pala luka-luka eh. Para lang makuha nila yung gusto nila. Yung gusto ng sa person mo. Nangangarap sila sa person mo. Yung mga tuluyan ng sa person mo. Gumagawa sila ng scheme and deceit. Sipin nila. Kasi nga, luka-luka daw. Luka-luka. O kung na lang kayo luko-luko. So, yan. Ano ang next na mangyari? Kaingay ng mga aso ko. Shut! Timik! Ano ang next na mangyayari sa inyo ng person mo? Pride yan. And reverse. Hindi magtatagumpay. Hindi magtatagumpay ang ano. Ang mga luka-luka. Mukhang mga luka-luka. Hindi. Ang mga kaaway. Kaaway, o diba? Ito yung confirmation 5 of Wands. Ang mga kaaway na gusto makipag-compete siguro sa'yo, sa person mo. Makakaawayan sila. Ito lang naman. Ito lang sa taas. Marami yan. Ayan, hindi daw magtatagumpay ang mga kaaway. Eh, gusto din makipag-compete no, sa person mo kasi nangangarap nga sila, nagising sa person mo, nangangarap sila sa person mo. Sakit na yung word na yun. Nangangarap ng gising. Eh, yun ang totoo eh. Nangangarap sila sa person mo. Ang sabihin na, makarama sana kasi saktan. Totoo. Oh. Nangangarap nga sila sa person mo. Mga loka-loka nga gusto na sortihin sana no, sila ang nakadestin sa person mo, mga ganun ba? Sila ang, kaya gumagawa sila ng scheme and deceit. Doon pa lang, sablay na sila, no? At patunay yun na they are not the one, no? They are evil na klase ng mata kasi gumagawa ng scheme and deceit. Dahil umiiral yung pagkagahama nila, yung pagiging selfish nila. Yung pagiging inggitira din, hindi. Yung pagiging selfish at gahaman, yan ang umiiral sa kanila. Oh. Alam niyo kung saan punta naman yan? Saan punta niyan after life yung mga gumagawa ng deceit and scheme sa inyo ng person mo na dahil nangangarap sila sa person mo, gumagawa sila ng scheme and deceit sa inyo ng person mo. Saan ang punta nila? Impyerno? Impyerno. Iba mabis ba? Hindi naman, impyerno. Dahil, bakit ko naisip na impyerno? Dahil evil. Yan ang sign ng evil. Kasi masasama itong mga taong to. Walang sense of right and wrong. Kung alam nila na masama yung ginagawa nila. Pero sige pa rin. Kahit i-deny pa nila, hindi nila alam. Matwiran pa sila. Kay, sabi ng buhay, strict yan. Puno atang impyerno eh. May yan sa na. Puno daw yung impyerno nga. Tama ba? Puno bang impyerno? Ng mga kaluluwa ng mga tao. Puno. Upright ba ito? Puno nga daw. May napanood ko yun sa pare ata yun. Bispo na sabi. Pare. Sa YouTube. Puno daw yung impyerno eh. Ng mga kaluluwa doon. Yun ang kwento sa kanya ng madre na nakapunta sa impyerno yung kaluluwa ng madre na yun. Basta nakarating ng kaluluwa ng madre na yun sa impyerno tapos nakabalik din sa katawan niya. Puno ng impyerno eh. Kahit ngayon, ang daming
yung tinatahak nilang path, papunta impyerno. Puno. Pero may space pa yan. Daming tao eh. Wala posible si God. Hindi ko na pinapagabay ng mga impyerno yung marami. No? Pero, isagawa kasi nila yan. Pinapakaralan naman sila eh. Binawarningan niya eh. Galit pa. Gagawa pa sila ng witchcraft. Atake pa. Kahit sa akin nga lang eh. Libo-libo ng atake sa akin. Insecurities, inggit, greediness, selfishness, yun ang umiiral sa kanila. Kaya, yan. Yung mga namatay daw na nasa impyerno na, ako pa daw sinisi kasi nasa impyerno sila. Sa gawa nila yun. Wala akong kasalanan dun sa kanila. Sila pa nga nakatake sa akin eh. Ng witchcraft eh. Sige, isagawa nila yun sa mga pinagagawa nilang witchcraft kung kaya nandun sila sa impyerno. Pinarningan na nga, sige pa rin. Kaya matapang daw sila, makapangyarihan daw sila. Nagmamalaki nila yung witchcraft nila. Kay narcissistic man ang umiiral sa kanila. So yan, narcissistic. Baka iba doon, psychopath. Ayaw maniwala. Kaya doon sila maniwala sa sarili nilang lies. Sa gusto nilang paniwalaan. Hindi. Ayun. Ako pang gusto nilang makarma. May nagrabyado daw sila. Samantala sila nang agrabyado sa akin. Baka sabihin nila kapag nang agrabyado sa kanila yung mga nangutang na hindi nagbayad sa akin. Dahil hindi sila nagbayad, nagalit ako. Baka sabihin nila sila pa ang nagrabyado. Hindi ako magagalit kung nagbayad sila. At kung hindi ako ginagawa ng scheme and deceit, hindi naman ako magagalit. Baka sabihin nila, sila pa agrabyado. At yung mga teachings dito, baka sabihin nila, sila pa agrabyado. Sinasabi ko lang totoo dito. Wala pa agrabyado to. Ang katotohanan, hindi nakakagrabyado yan. Wala akong nilansihan, wala akong ginawa ng scheme and deceit. Hindi ako deceitful. And ito, general reading to. Wala namang sa YouTube to. Hindi naman personal reading ito. General reading ang sabi ko dito. So, depende na sa tao sino makaresonate sa kanila. Wala namang bayad sa akin. Hindi naman sila nagbabayad pag manood sila dito. Libre lang naman. Manood lang naman sa YouTube basta may wifi ka lang o may data, di ba? Hindi naman ako nagpapabayad. Hindi naman na baka sabihin na nagrabyado ko sila. No? Hindi naman ako nagrabyado. Hindi ko naman sila nilansiyan. Hindi ko naman sila inutakan. Hindi ko naman sila tinarantado. Hindi ko naman sila ninakawan. Yun ang paagrabyado. Hindi ko naman sila ginawa ng scheme. Baka sila pa nga gumawa ng scheme and deceit dahil sa insecurities nila, sa inggit. Dahil sa paginggaman nila. Baka sila pa nga Kung turuan silang tigil yung drugs nila kasi nakakasira ng ulo. Naagrabyado daw sila. Buti at tinuturo yan at pinaparating ng heavenly realm, no? Ng mga angels. Kasi parang magbagong buhay. Tapos parang irritate yung kanilang inner demons. Galit sila. Oh my gosh. So ano pa? Guidance for you. Travel. An upcoming trip proves to be life-changing in positive ways. Yan. Ano pa ang guidance for you? Upright eh. Maging secured ka na and hindi yun na mawawala sa'yo kung ano meron ka. Maging positive na always yung isip mo and strong, brave ka, and you will feel stable. And maging stable ka na financially sa siguro sa lahat ng area ng buhay mo. No? In general na yan. Ano yung
mangyayari sa inyo yan ni energy ng person mo dito. Kanina. Itong person na magkakaroon ng union sa inyo. Anong next na mangyayari sa inyo yan? Mga possible mangyayari. Anong possible na mangyayari sa inyo? Ito, you will be together. Na? You will live comfortably together. Na masaya kayo, komportable na umuhay kayo ng gustong-gusto yung buhay. Katulad itong palaka na gustong-gusto nila sa gilid, sa tubig, yan. And you will feel at home, together. Lilipat kayo sa malawak na lugar na parang may malapalasyo. Ano yun? Malapalasyo yung bahay ng lipatan ninyo. Doon kayo titira. Malapalasyo. Hindi naman malapalasyo. Ano yan? Mansion lang. Mansion. Oh, malaki. Hindi siya malapalasyo. Kundi mansion. Mansion. Pero parang ano siya? Parang palasyo. No? Hindi ito na sa picture. Pero mansion. So, yung malaking bahay. Hindi yung bahay yung mansion na. Ano yan siya? Hindi masabing malaking bahay. Kundi mansion. No? Iba yung mansion, iba yung bahay. Okay. Maliit yung bahay at walang mga amenities or hindi siya luxury. Basta ganun. Yung mansion ay mga marble yung tiles dyan at mga mamahalin yung mga tsaka may mga amenities, may mga pool, may mga theater pa daw yan, pag mansion at kung ano-ano pa. Pag bahay ay simple lang talaga, di ba? Wala nang mga pool at amenities, wala nang mga theater. Yung mansion ay kagaya ng bahay ni Pacquiao. Di ba may mga pool, may theater, tsaka may kung ano-ano pa. Ewan ko ano yung iba. Basta ganon. So, ayun na naman guys for collective reading.